Pinagnilayan natin ang huwag pakitang tao. At isa na rito yung panalangin. Hindi po yung dahilan para hindi tayo magsimba pag-araw ng linggo. Yung sinasabi natin huwag pakitang tao ay yung mga iba natin panalangin. Pero yung ating pong tungkulin every Sunday ay yun po ay bahagi ng pag-iisa natin sa bayan ng Diyos, sa komunidad na itinalaga ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi kumisan yung ginagawa ng dahilan ng iba bakit hindi rin sila nagsisimba. Pinakailangan na manalangin ng lihim. Kung sinasabing manalangin ng lihim, yun yung mga panalangin na hindi yung community. Yun yung mga individual devotion sa pananalangin. Ngayon naman ay pinaalalahan ng bahay ng Pumikapal na bahagi huwag gagamit na napakaraming salita. Ay di yung mga salita lang, pero meron tayong mga daan na kung tawagin natin ay mga formal prayer na pag nilay-nilayan na natin ito, katulad na dito ng Ama namin na kung tawagin natin yung mga officially na tinatanggap ng simbahan. Pero pwede rin tayong manalangin ng sarili nating gawa. Bahagi yun. Yung paanyaya na ganito kayong manalangin ay pinamamanig dito yung pamamaraan ng pananalangin na kung tawagin natin ay kumakatawa sa tinatawag natin bahagi ng alin na may adoration, mayroong petition, mayroong thanksgiving, mayroong supplication. So bahagi yun na kung saan ay mga elemento ng ating paghingi sa harapan ng Pumikapal na paggabay sa pang-araw-araw na buhay. So, pero ito ay gabay sa tinatawag nating panalangin para masabi natin na ito ay sabi nga natin ay sumasang-ayon sa pamantayan din na itinagda ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang ang paghingi na mga pangangailangan natin sa daigdig na ito, ngunit may kaaliwan din pagpapasalamat ang pagpupuri sa Diyos sa pagkilala ng Kanyang presensya at sa piling natin. Kaya bahagi ng yung kumisan tayo mga Katoliko, medyo nahihirapan tayo magdasal na kung tawagin nga po natin spontaneous prayer. Well, nakakatulong yung panalangin natin ang pagdasal ng mga formal prayer. Bahagi yun. Kaya nakakatulong. Pero hindi yun ito
nililimitahan yung ating pamamaraan ng panalangin na hindi tayo matuto na pamamaraan na gumawa ng ating sariling panalangin. Na maging bahagi o na mailapit natin sa harapan ng buong kapal. Sabi nga natin na naman ang binanggit natin, adoration, thanksgiving, pagkakataon na kung saan ay makita natin yung pagiging ng ating pang-araw-araw ng pangangailangan ng ating pagiging din ng kapatawaran sa ating mga nagawang mga pagkakasala. Pero sana ay pareho natin magamit para ano yun, para tulungan tayo na ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Bahagi mo, paano ba tayo dapat na makipag-ugnayan sa Diyos? Ay, ito yung isa sa pamamaraan na pwede tayo matulungan. Kaya dalawa ito, yung sarili nating gawang panalangin, ito ay gabay, well, para hindi naman tayo maubos yung panahon, no? Sabi ko nga, at saka yung formal prayer, napakahalaga rin yung formal prayer natin, no? Para matulungan tayo na tumunod sa panawagan ng ating Panginoong Jesucristo para makita natin ang ilang mga pamamaraan na naging bahagi na mismo ng karanasan ng simbahan. So, pareho na dapat natin gamitin ito. Pero ano yung pinaka-unod-unod na magkaroon tayo ng ating pakipag-ugnayan sa Diyos. Kasi yun yung panalangin. Yung may taas natin yung ating mga mitiin sa harapan ng buong kapal at malaman din natin kung ano yung nais niya ipagawa sa atin. Kasi yun ang linya ng ating komunikasyon sa ating pakipag-ugnayan sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Kaya yun ang huwag natin kaligtaan. Kaya nga, sana ay maging bahagi ito ng ating pang-araw-araw na pagkilos individually or as a community. Pero yun, ang pinakapunod-dulo, nakakausap ba natin ng Diyos? Mayroon bang sinasabi tayo sa Diyos? Ano yung sinasabi natin sa Diyos? May kahulugan ba yung sinasabi natin sa Diyos? At pangalawa, ay ano ang tugon ng Diyos sa atin? At yun yung nawa ay dating kalimutan na nawa makita natin kung ano yung tugon ng Diyos sa atin. So ito yung inilog natin sa harapan ng buong may kapal. Kasi ang amon ay pinamanigsali ng buong may kapal na ang daan ng kabanalan ay maramanig natin sa pamagitan din ng ating pakipagkalastasan sa ating Diyos. Doon niya ipamamala sa atin kung paano tayo makipag-ugnayan at makatugon sa kanyang kalooban sa pamamagitan ng ating mga